Kaya, magandang umaga po sa akin lahat. Kung sabi mo nga sa katabi mo, maganda ka pa sa umaga. Hindi ka pa sa umaga. So, sana naman yung pagkakataon para sabayin natin ang ating Panginoon. Inanyayak ko bawal siya na tayo po'y tumayo, nalapit tayo sa ating Diyos. Iyukumit po natin itong gawain. Panginoon, maraming salamat. Ginising mo po kami ng may kagalakan, ginising mo po kami ng may lakas, at narinig mo ngayon kami sa bahay-sambahan, aharap sa iyo, magpupuri, magpapasalamat, dahil lang namin ito ang isa sa mga gustong-gusto mong marinig sa iyong mga anak. Ang nagpapasalamat, ang nagpupuri, ang nagbibigay bugay sa iyong pangalan. Lord, humingi mo kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, sinasadya man o hindi sinasadya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming banal na dugo, Panginoon Jesus. Alam mo namin ito na ng tanging maglilinis sa lahat ng aming mga kasalanan. At salamat, Panginoon, sa opportunity na bibigyan mo sa amin na pwede kami lumapit sa trono ng biyaya sa pamamagitan ng aming pag-aawit. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na gawin namin ito na nanggagaling sa aming buong puso ng buong aming kaisipan. Wala kami ibang gagawin kundi magpapakasaya kami sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo dahil karapat-dapat ng papurihan at pasalamatan. Muli, Panginoon, gamitin mo ang mensahero mo sa umagang ito, ang kapatid na doon, ang buong face team, para malipat mo ng aming kaluluwa sa pagsamba at paglapit sa iyo. Sa aming mga kapatid, na maaaring papunta pa lamang sa lugar na ito, ingatan niyo po sila papunta sa lugar na ito. Kung paano iningatan mo kami pumunta sa lugar na ito, at bigyan niyo rin po sila ng excitement kung paano bigyan mo kami ng excitement sa gagawin mo namin pagsamba sa umaga nito. Pero Panginoon, na-expect namin na napakagandang mangyayari sa araw na ito sapagkat alam mo namin ang araw na ito ay para po sa iyo. Muli, ilahangin namin na mangyayari lahat ng bagay na ito kasi hinihingin po namin na sambatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat mo tayo magsabi na Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Ready na po tayo po niya ating Panginoon. So po, pala po natin ating Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Bago po tayo po tawag ng kaway po yung po natin na pag natin. Pwede po natin po ating we'll sing, only you will I know.
You are our Lord, our God. You are our Savior. Hallelujah.
Liling.
When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are in Christ alone. In quietness and love, when the ocean rises up the throne, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be in Christ alone. Is found in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are when the ocean rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still,
Okay. So, natawagan po natin yung mga bata. Atin pong pagkanalangin yung mga bata. Ito po yung ating mga future leader. Uwi na siya. Okay, sige po, pakiulat po yung ating mga kamay sa mga batang ito. Lord, salamat. Dahil bigyan mo kami ng pagkakataon na maging tagapag-alaga nitong mga batang ito. At ang bawat isa po sa amin, malaki po yung aming responsibilidad upang ang mga batang ito ay lumaki na may banalatapan sa iyo. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, kagaya ng sinasabi po ng iyong salita, kapag ang mga batang ito nagkaroon ng banalatapan sa iyo, magiging successful po sila sa buhay na ito. Pero higit sa lahat, kami mga tagapag-alaga ng mga batang ito, unang-una kami na magkaroon ng banalatapan sa iyo para maipasa namin sa mga batang ito sa mga susunod na henerasyon ng pagkakaroon ng banalatapan sa iyo ay isang kaparaanan ko para sabihin na nagtitiwala kami. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan po ng panalangin ko, nagkakaisa po kami ng mga batang ito na kayo ang tutulong, kayo mag-aalaga, gagamitin mo lamang ang bawat isa sa amin dito na instrumento para sa pagpapalaki sa mga batang ito. Ngayon parang Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo at mangyayari lahat ng ito kasi hiningi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo ay magsabi lang, Amen. Okay? So, nagako po tayo sa ating tithes and offering. Pero bago po natin gawin yan, sabi doon, kapag ang mga anak daw ng Panginoon ay nagbigay ng may kagalakan kasiyahan, hindi po pwede na hindi niya ibabalik ito ng maraming beses. Of course, hindi tayo nag-aano doon sa maraming beses. Ang gusto natin, maraming beses tayong susunod kay Lord. Diba? Kasi, tayo mga tatay, mga nanay, di ba kapag sumusunod yung anak natin, anong ginagawa natin? Binububog ba natin? Natutuwa tayo. At kapag natuwa ka, anong kasunod nun? Pagpapalain yan. Pero of course, gagawin natin ito hindi dahil sa pagpapala. Gagawin natin ito dahil mahal natin siya. Kagaya ng mga bata, sumusunod ka kailangan sa tatay dahil mahal mo siya. Tama ba? Mga kabataan. Ganun ba talaga? O sumusunod ka ng tatay kinanay dahil palaging pinapasahan ng loob. Dapat hindi. Kaya ka sumusunod kinanay tatay dahil mahal mo siya. At tayo ngayon kaya tayo magbibigay kay Lord dahil mahal natin siya. Siya ang unang nagpakita ng unang pagmamahal sa atin. Kaya kung anong meron tayo, dahil sa Kanya. No? Kaya tayo pumikit, tayo mananalangin. Lord, salamat. Napakabuti mo pong Diyos. Alam ko namin, Panginoon, lahat ng bagay na meron kami, hindi dahil magaling kami, hindi dahil marunong kami, hindi dahil sa ano pa man. Kaya meron kami ng lahat ng bagay na ito kasi nagtitiwala kami na sa iyo ang lahat ng ito. Kaya naman sa pamamagitan po ng aming pagbibigay, ipinapakita namin kung gaano ako kahalaga, kung gaano po namin pinapahalagaan ang iyong gawain. Pero higit sa lahat, Panginoon, magbibigay kami dahil mahal na mahal ka po namin. Kaya hayaan po, Panginoon, lahat ng aming malilikong sa umagang ito, magamit lamang para sa gawain, para ang iyong pangalan ay lalong magkaroon po ng kadakilaan sa pamamagitan po ng mga resources na mga binigay mo po sa amin. Muli, inaangkin po namin na gagawin mo lahat ng ito kasi hiningi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So, dadako po tayo sa ating mga announcements. Ayan, kung nakapanood po kayo sa, o maski ngayon po, nakikinig kayo ngayon, mamaya, kung meron po kayong suggestion o prayer request, concern, mas maganda po na sabihin po niyo. Kaya, meron po tayong Packers Evangelical Church. Dr. email, pwede po kayo mag-message dyan. At meron pa po tayo yung pogi at magaganda. Nandiyan ba? Ayan, nandyan po. Yan, pasok po kayo dyan. Kasi marami po kayong makikita dyan. No, marami po tayo matututunan. At kahit meron tayong mga online service po na ginagawa. Okay? Yan, babatiin po natin yung may mga birthday. Okay. Nasaan? Ayan. Ayan, Virginia Rosales.
Happy birthday po sa inyo. Grenjo Ulton, happy birthday, March 28. Julia Ecomuseno, happy birthday. Ayan. Sana po susunod, mag-birthday din po kayo ng March para madagdagan mo yung ano. No. So ngayon naman po, sino pong handang-handang makinig ng salita ng Diyos? Salamat po sa 10. No. Ulitin ko po, sino pong handang-handa sa inyo para makinig ng salita ng Diyos? So tatawagin po natin ang ating tagapagsalita sa umagang ito. Welcome po natin, palakpakan po natin ang ating kapatid na Dr. By the way, baka meron po sino nahihirapan po kayo, maluwag pa po rito. Maluwag pa rito. No, baka mamaya po, di ka makita pag nagbagsak si Dr. ng pagpapala, di ka abutin dyan. Dito mga kapatid. Welcome po natin, kapatid na Dr. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Morning. So last month po, no, nag-message po ako. So binalikan ko yung ating pag-aaral dun sa series ng, saan book tayo? Mark. Okay. So ang aking message ay tungkol sa sinakatanda, huling hapunan o Last Supper. So bilang pagpapatuloy po ng ating series, atin naman pong susuriin yung nakasulat dun sa chapter 14, verses 26 hanggang 31 ng Mark. So ito po yung tungkol sa mga pinahayag o sinabi ng ating Panginoong Hesus bago po siya ituro ni Judas dun sa Garden of Gethsemane para dakpin ng mga sundalong Romano. Kasama din po sa mga mangyayari after po ng ating passage na babasahin yung pagkakaila o pagkatuwa ni Apostol Pedro sa ating Panginoong Jesus. So ito po yung mangyayari bago yung mga bagay na yon. So with that, atin pong ihanda muli ang ating mga panulat, ating mga sinusulatan o susulatan. At syempre po, kung meron po tayong mga gustong linawin o itanong tungkol sa ating message sa umagang ito, pwede niyo po akong lapitan mamaya o i-approach para po sa anumang katanungan. Pagkatapos po yun ang service natin po. Okay? So bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe sa umagang ito, inanyayaan ko po ang bawat isa na tumayo po tayo at sama-sama manalangin. Diyos naman dakila, lubos kami nagpapasalamat muli sa pagkakataon na mas makikilala ka pa sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Ikaw po ang magbigay ng pangunawa, ng kaliwanagan sa aming mga isipan upang matandaan namin ang mga katotohanan na maririnig namin sa umagang ito tungkol sa mga pangyayari na mababasa namin sa Book of Mark. Sinasaway po namin ang anumang gawain ng kaaway na maaaring makagulo sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Naway ang iyong salita ang magsilbi naming gabay, kalakasan, at pinagmumula ng kahunungan. Pagkalooban niyo po kami ng kahandaan sa pakikinig at isipan na seryoso, interesado, at mayroong sigasig na matuto. Bigyan niyo po kami ng puso na handang magpakumbaba at sumunod sa iyong kalooban. Naway ikaw lamang ang matanyag at maitaas sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay po, dito tayo makapo. So, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Good morning. Hayaan niyo pong basahin ko yung buong passage na pag-aaralan natin sa umagang ito na nasa Mark chapter 14 verses 26 to 31. Okay po. So maganda din po kung meron tayong mga Bible, pwede po nating sundan as I read along dun sa mga verses. Okay. Sa English Standard Version, so Jesus foretells Peter's denial. Mark 14 verse 26, and when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. And Jesus said to them, "You will all fall away, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. But after I am raised up, I will go before you to Galilee." Peter said to him,
Even though they all fall away, I will not. And Jesus said to him, truly I tell you, this very night, before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. But he said emphatically, if I must die with you, I will not deny you. And they all said the same. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Habang hinahanda ko po o nagpe-prepare ako ng aking message sa umagang ito, meron po akong napansin na interesting dun sa mga paraan, so pamamaraan kung saan verse nagsimula itong istoryang ito. Sino po sa atin ang meron ngayon diyang Bible? Pwede po kayo pumunta sa Mark 14, sa verse 26 o 27. Sino po may dyan? English? Yung pong istorya about Peter's denial, kung makikita niyo po, saan po nagsisimula? Anong verse? 27. Anong version niya? English yan? NIV. Okay, sino may Tagalog po? Pastor, saan po nagsisimula yung Peter's denial? Pagtatwa. May mga title, may title po ba yung ano nyo, Bible nyo? Saan po siya nagsimula? Sa 27. 27. Yung binasa ko po, English Standard Version, saan nagsimula? 26. Interesting, no? Bakit? Magkaibang verse, yung pinagsimulan. Okay. So sabi ko nga, tinignan ko yung iba-ibang mga translation. ESV, Good News, NIV, New King James, New Living Translation, NASB, yung Tagalog, yung Magandang Balita, Biblia Tagalog. Napansin ko po, karamihan dun sa mga translation na dinaanan ko, binasa ko, nagsisimula po sila sa verse 27. Yung tungkol dyan. Okay. So, kaya ko nga po tinanong sa inyo kung ano yung sa Bible translation nyo. With the exception nung ESV na nagsimula sa verse 26 at yung New American Standard New American Standard Bible o NASB na nagsimula sa, tingnan natin, next slide. Medyo maliit po, sorry po Pero yung nasa itaas po, dyan po yung English Standard Version. Nagsimula sa 26, medyo maliit lang po, sorry. And etong nasa ilalim, yung American Standard Bible, nagsimula po yan sa 22. I mean, nakapaloob yung istoryang na binasa natin sa verse, dun sa Lord's Supper, sa 22 hanggang sa 31. Okay, ano pong gusto kong sabihin dito? On a side note, hindi po ito isang contradiction. Okay, baka bakit ganun? Magkaiba. Naku, sabi ko nga ba? Sabi ko sa, ano yun, yung kay Dan Brown, ano yung pelikula yun, Da Vinci Code? Diba, sabi sa Da Vinci Code, nakorok daw ang Bible. Hindi po, huwag kayo maniniwala doon, Hindi po contradiction ito. Kasi po, yung mga chapter, tsaka mga verses sa Bible, wala naman talaga yan sa original, tsaka yung mga early manuscripts. Yan po ay nilagay lang nung around 13th century, okay? Para, anong purpose? Ba't nilagyan ng chapter and verses? Para mas maging madali sa mga magbabasa na hanapin ang isang verse o bahagi ng Bible. Okay? Siyempre, di ba, kapag tayo naghahanap ng isang verse o passage, imbis na sabihin natin, pumunta po tayo dun sa the Lord is my shepherd. Hindi po ang sinasabi natin Nasabi natin, atin pong basahin yung nakasulat sa Old Testament sa Psalm chapter 23 verse 1. Di ba ganyan tayo Pero dati po wala silang mga chapter and verses. Okay. O kaya, hindi naman natin sinasabi, although kabisado natin, ilipat po natin ang Bible sa For God So Loved the World. Kung hindi natin alam kung anong chapter or verse, siyempre, maghahanap pa tayo. Pero, ano yung sabi natin? Ating bubasahin ang kasulat sa John 3:16 sa New Testament. Okay?
Bakit ko po sinasabi to? Baka kasi kayo din, sinusundan nyo yung aking binabasa, tinignan nyo sa ibang translation, nagulat kayo, bakit hindi naman sa verse 26 nagsisimula? Ay, mali si kuya doon. Hindi, pinapaliwanag ko lang po para malinaw po, no? Okay, originally ang Bible walang chapter and verses. Nagdag lang po yan latter. Okay, para maging mas madali sa mga magbabasa. Hindi po yan contradiction. Okay, at hindi po corrupted ang Biblia natin. Okay, para lang po clear. Ngayon, having said that, gagamitin ko po yung ESV o yung English Standard Version. So, nagsimula po ito, verse 26, at matatapos sa verse 31, yung buong passage o istorya. So, yun po ang gagamitin natin. Okay. So, to start with, verse 26. Yung verse 26, sabi diyan, and when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Dinaanan ko po ito dun sa nakaraang message ko po, kung natatandaan po. So, binanggit ko po doon kung saang lugar nagpunta ang ating Panginoong Jesus at yung kanyang mga alagad pagkatapos ng Last Supper. Okay. So, sabi diyan, they concluded yung Last Supper sa pamamagitan o yung Passover meal sa pamamagitan ng pag-awit ng isang hymno, which most likely ay Psalm 118 kung na-take note nyo po yun, no? Okay. Sa susunod na verse 27. So habang sila ay naglalakbay papunta sa Gethsemane, may binanggit ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. And Jesus said to them, "You will all fall away, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered." Okay. Doon po muna tayo sa unang parte ng verse na ito. Sabi diyan, you will all fall away. Interestingly, meron pong isang parable ng ating Panginoong Jesus. Nabasa na po ba natin to? The parable of the sower. Sino po nakabasa? Mababasa po natin yan sa Mark 14, 44, 4 yan. Mark 4, 1-20. Okay po. Okay, kinore ko na po dito. So, doon po sa parable of the sower, pinapakita yung binanggit ng ating Panginoong Jesus, yung you will all fall away. Ano ba ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus doon? So, para mas maunawa natin, puntahan natin itong tungkol sa parable of the sower. So, dito po, pinapakita sa parable na ito yung pangyayari sa buhay ng isang individual na nakadinig sa mabuting balita ng Diyos. So, ito yung summary. Mabilis na po. Merong isang magsasaka na naghasik ng binhi. Nagtatanim. Parang sa palay. O sa ano ba? Diba? Usually gano'n. Lalo na nung ancient times, ganyan ang ginagawa ng pagtatanim. Hinahasik nila yung binhi. Siyempre, hindi pa naman kasi modern ng panahon natin ngayon. Okay. So, siya naghasik ng binhi. At sa kanyang paghahasik ay nalaglag sa iba't ibang klase ng lupa yung binhi, yung seeds. Meaning, saan? Ano yung klase ng lupa? Nalaglag sa may daan, nalaglag sa may batuhan, nalaglag sa may damuhang matinik, at nalaglag sa matabang lupa. Okay. Ano yung sabihin ito? Ito pong mga bagay na to, yung daan, batuhan, damuhang matinik, at matabang lupa, ito ay analogy kung saan ipinapakita ang iba't ibang klase ng pagtanggap at pagtugon ng isang tao once siya ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Iba-iba ang response ng bawat isa once siya ay nakarinig ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Kaiba't po nito yung estado ng puso o pananampalataya ng taong yun. Hindi lang pala yung response. Dito din sa parable of the sower, meron na doon glimpse kung ano bang klaseng pananampalataya ang meron yung taong yun. Ito ba'y matatag na pananampalataya o mababaw na pananampalataya? Okay. And isa sa mga klase ng lupa na binanggit ay yung mabatong lupa. So,
yan po ay tinukoy sa Mark 4:16 to 17. Ayan. Sige. Sabi dyan, and these are the ones sown on rocky ground, mabatong lupa. The ones who, when they hear the word, immediately receive it with joy. And they have no root in themselves, but endure for a while. Then, when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. Ikinumpara ito sa binhi na bumagsak sa mabatong lupa na kapag, dahil ito'y walang ugat, nang ito'y naarawan, uminit, ito'y namatay din, nalanta at namatay. Yun yung sinasabi doon. Okay. Sa Tagalog, maganda po yung sa Tagalog eh. Sabi dyan, ang katulad ng mga binding na laglag sa batuhan o mabatong lupa ay mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit, eto na, subalit, hindi ito tumitimo sa kanila, kaya hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. So, ano ba ang mahalagang mensahe na tinuturo sa atin ng verses na binasa natin tungkol sa estado ng ating pananampalataya? Okay. Sige, next. If you are not ready, kung hindi ka handa to be persecuted or to suffer after hearing the good news and receiving it with joy, then you might fall away as a result. Next, our attitude towards suffering reveals something about the genuineness of our faith. Hindi po natin masusukat ang tunay na kalagayan o level ng pananampalataya natin hanggat hindi po tayo nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay. And that proves true sa mga disipulo ng ating Panginoong Yesus. So, balikan natin. At this point, minasa natin verse kanina, habang sila ay papunta sa Garden of Gethsemane, they are very confident, di ba? They are very confident na hindi nila iiwan ang ating Panginoong Yesus until nangyari yung mga susunod na mga kabanata sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga, suffering is part of a Christian's covenant or deal with Jesus Christ. Whether we like it or not, imposible na hindi tayo makaranas ng trials o suffering, lalo na kung tayo ay nakay Kristo. Okay? So, nilalagyan mo po ng tamang perspective lang po, no? At ito po ay in-emphasize ng ating Panginoong Jesus sa iba't ibang bahagi ng Gospels. Kasi, bakit po? Bakit ko binanggit to? There's a tendency kasi on some na when they try to present the Gospel, iniiwasan po nilang banggitin itong prinsipyo na ito on suffering for the sake of Jesus Christ. Kasi akala nila, ito ay balakid para maging effective sila sa kanilang pag-e-evangelize. Pero, in reality, kaya nga binibigyan diin o ini-emphasize ng ating Panginoong Jesus ang tungkol dito, meaning ang tungkol sa suffering, ang tungkol sa persecution, is dahil ito ay karaniwang dahilan kung bakit may mga sumusuko instead na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Binabalaan sila ng Panginoong Yesus na makakaranas kayo nito, pero huwag kayong susuko. Yun yung mensahe na gusto niya sabihin. Sabi nga sa Luke 9:23, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Doon po sa Magandang Balita Biblia, Tagalog, sabi diyan, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus,
at sumunod sa akin. Madalas po natin nababasa at naririnig ang mga verse na ito. Pero alam ba natin ang tunay na implication nitong statement na ito? Maliwanag ba sa atin yung sinasabi niyang, deny himself, take up his cross, and follow me? Sino po dito ang nais na maging tagasunod o nagsasabing siya ay tagasunod na ni Yesu Cristo? Okay. Then, ito ang calling na dapat nating tanggapin at isabuhay. Okay? Dali lang po mag-explain pa ako. Huwag mo nang mag-react ng Una, to deny ourselves or to deny yourself, it is more than yung tinatawag na abstinence o pag-iwas. Ano ba yung usually bagay na kung saan nag-abstain tayo? So tama po, sobrang pagkain, paglalaro ng mga mobile games, computer games, okay. Abstinence sa pagtutok sa social media, abstinence sa panonood ng pelikula, at yung bisyo. Pero, denying ourselves also means we are willing to give up o iwasan yung mga bagay na maaaring maging dahilan para tayo ay magkasala o mamuhay sa kasalanan. Okay. For example, handa ka ba na bitawan o iwasan ang isang gawain na maaaring, oo nga, maaaring kumita ka ng malaki, kumita ka ng mabilis, ngunit may kaakibat naman itong kamalian, violation, irregularity, negative moral implication. Handa ka pang ibigay o iwasan ang mga bagay na ito? How can we say, or how can each of us say, I'm a follower and a disciple of Jesus, if there is something questionable or doubtful sa ating paraan ng pamumuhay? If we are still living in sin, o sa isang banda, do you have a sense of contentment on what you have, on what you are earning sa ngayon? Knowing na ikaw ay namumuhay ayon sa moral standard ng Diyos. Are we indeed willing to deny ourselves as what Jesus pointed out? Ito po ay katanungan para sa ating lahat. Pangalawa, to take up His cross ay nangangahulugan na handa tayong maalipusta, hamakin, o tuyain dahil sa ating pananampalataya kay Yesu Cristo. Upang mas maunawaan po natin ito, mahalaga po na balikan natin kung ano ba yung kahulugan ng krus during the ancient times or during the first century. Kung saan isinulat itong libro ng Mark. Okay po. So, kasi po, ganito sa panahon ngayon, yung cross o yung crucifix, saan po ginagamit usually? It is being used on, o kaya ornament, palamuti, hikaw, kwintas, yung ano ba yung tawag dito? Bracelet, di ba po? Nakikita natin yung cross kung saan-saan. Fashion statement, ng ilan lang naman. But way back, nung panahon na yon, it is very different. Iba ang kanilang tingin sa cross and the crucifix. The cross is a terrible and shameful thing nung panahon na yon. Hindi lang dun sa tao pinarusahan by crucifixion o pinakasapus, kundi pati sa kanyang pamilya. Nakakahiya po sa kanila kapag ang isang tao ay pinakusahan by crucifixion, pero dama yung pamilya niya. Siyempre, kamag-anak mo yun, di ba? May may implication yun. Crucifixion is considered the most painful, embarrassing way to die. It is considered as a capital punishment. In fact, maging yung mga manunulat ng panahon na yon ay iniiwasan na gamitin ang salitang crucify. Anong ginagawa nila? Imbis na sabihin nila crucify or the equivalent of that word in their language, pinapalitan nila ito ng ibang salita. Para sa panahon po ngayon, imbis na sabihin natin namatay, ano po yung ginagamit na salita? Either namay, ano ba?
pumanaw, na mayapa, sumakabilang buhay. Di ba? Yan yung ginagamit in exchange dun sa salitang namatay. So, ganun din po sa kanila. Yung salitang crucify o crucifixion, may mga tao na hindi po nila sinasambit o sinusulat yung mismong salitang yon. Pinapalitan po nila ng ibang mga kataga o termino. Katulad ng extreme punishment o extreme penalty. Katulad ni Julius Paulus. Ano pa? The most cruel and atrocious punishment. Yan po ay ginamit ni Cicero. At the most wretched of deaths na ginamit ni Josephus na isa sa mga kilalang ancient writers ng panahon na yon. Okay. Ganun po ka-shameful na maging ang salitang crucify ay may negative implication. Mabasa lang nila o makinig lang nila. Now, you can imagine, no? Balik natin sa istorya. Can you imagine yung panahon na yon wherein crucifixion is a form of capital punishment? Then, eto sila, naglalakad sila, Panginoong Jesus, kasama kayong mga alagad, sasabihin niya, take up your cross. Oh, if you want to be my disciple, you deny yourself, take up your cross, and follow me. Ano kaya magiging reaction ng kanyang mga alagad nung narinig nila yung mga bagay na yon? This is one way kung saan sinasabi ni Jesus na kung sino man ang naisimulo sa kanya, that person should be willing na bitbitin. Sabi nga, take up, diba? Bitbitin o harapin ang anumang rejection, ang anumang panghihiya ng mundo, anumang pagdurusa sa ngalan ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Mabigat po yung ibig sabihin ng take up your cross. In spite of that, dapat handa pa rin tayong sumunod sa Kanya. Diba? Sabi niya, and follow me. And. Kung titignan na sa ibang translation, Tagalog, English, at, kama. Sabihin, isang buo yun. This is something na binanggit across all the synoptic gospels. Meaning, synoptic gospels, yung mga halos magkakapareho. Ano ba yung mga gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. Tatlo dyan sa mga gospels na yan, halos o maraming mga istorya na magkakapareho. Alin kaya dun sa tatlong yon? Matthew, Mark, and Luke. Yung tatlong ito, kung mapapansin nyo, maraming magkakaparehong istorya dyan. Pagdating sa John, iba yung maraming mga content na wala dun sa tatlo. Dahil the purpose of John is to, yun nga, ipakilala ang Diyos at ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Okay. So, sa Matthew, Mark, and John, mababasa po natin itong tungkol dito sa, pagiging disipulo. Sabi sa Matthew 16:24, then Jesus told his disciples, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sa Mark 8:34, and calling the crowd to him with his disciples, he said to them, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Luke 9:23, and he said to all, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So nandun lahat sa tatlong gospels yung tungkol dyan sa pagiging disipulo o yung qualifications o requirements. Okay. Ganito po. Yes, naniniwala po ako, God loves us and He has a wonderful plan sa buhay po natin. Tama po yan. Naniniwala ko dyan, truly. Pero, hindi lang naman po yun yung whole message ng gospel o magandang balita o mabuting balita, no? We should not exclude the message of self-denial, of taking up our cross, and of following Jesus. Kasama po yan sa gospel. Okay po. So, when we share the good news, maganda din po, pinapaliwanag din po natin yan tungkol sa bagay. Ayan, okay po.
There's a reason why it is written in the Bible. Hindi po yan ilalagay dyan kung walang magandang purpose yan. Okay po, kung walang value. Napakalaki po ng value niyan. So, ngayon, ang ibig sabihin ba nito ay hindi na tayo mag-aspire na magkaroon ng maayos, komportableng buhay? Yun ba yun? Hindi po ibig sabihin nun. It's just that meron na po tayong ibang perspective o pananaw sa mga bagay na ginagawa natin. Tinitingnan na po natin, ano ba yung eternal value ng mga ginagawa natin? Yung value nito sa ministry, yung value nito para sa Diyos. So, iba na po yung perspective. Ano yung kahalagahan nito para mas magawa natin yung mga pinag-uutos ng Diyos bilang isang alagad? Dapat may ganun na po tayong perspective sa mga bagay na ginagawa natin. Okay po? Hindi lang pangmundo ang tingin natin sa buhay, kundi ano pa ang meron beyond this life. What is temporary suffering in exchange of an eternal glory with God? Hindi mo makukumpara. Temporary suffering, eternal glory with God. Iba yun. Ibang bagay yun. Wala kang maitutumbas doon. Ano ba naman yung pansamantalang pagharap sa mga pagsubok ng mundo dahil nanatili kang tapat sa Diyos as compared to enjoying God's presence throughout eternity? Minsan hindi natin nakikita itong eternity. Pero kung mas titignan natin kung ano ang naghihintay sa atin doon, mas ma-appreciate natin yung pagiging tapat sa Diyos habang tayo nandito sa mundo. Think about it. Para saan? So, verse 27 po. And Jesus said to them, you will all fall away, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Ito pong verse na ito ay isang propesiya na konektado sa nabanggit sa Book of Zechariah sa Old Testament. Okay po, may connect ito. Sabi sa Zechariah 13:7, awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts, strike the shepherd, and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little ones. Ano pong ibig sabihin itong dalawang verses o passage na binasa natin sa Mark at sa Zechariah? Ganito po yan. Ang ibig pong sabihin yan, it is God's intention at plano ng Diyos to strike the shepherd. Sino po yung shepherd? Ating Panginoon Jesus. Diba? The good shepherd. Meaning, for Jesus Christ to suffer and to die for mankind. Plano po ng Diyos yun. Ito sa deliberate plan ng Diyos. Okay. Ito po ay consistent throughout the Gospels. At hindi dapat gamitin as something to describe God as a cosmic child abuser. Meron po akong narinig kasi kayo na bakit gano'n naman yung ama? Ang sama naman niya. Sabi nga nila, ang term nila, cosmic child abuser. Bakit niya naman hinayaan si Jesus na ibigay upang patayin? Hindi nila kasi nauunawaan ang purpose at ang kalooban ng Diyos kung bakit necessary na mangyari yun. Okay. It is not to describe God as an abuser or the Father, but to show God's grace and love for us. Yun yung purpose nun. Para ipakita ang kagandahang loob at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nangyari yun. Kaya niya hinayaan mangyari yun. Kaya niya ma-accomplish yung plano niya. Pero, alam naman natin, diyan po sa Mark 14:28, sabi, but after I am raised up, sabi natin Panginoon Jesus, I will go before you to Galilee.
At sa Tagalog, ngunit pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Gusto ko lang pong balikan na ito. Yung nakano pala mga verse, yung 27 and 28, binanggit doon yung tungkol sa shepherd and yung mga sheep. So, ito po ay tumukoy, di ba, dun sa magiging pagkawatak-watak ng mga tupa. Nung ang ating Panginoong Hesus ay binuli ng mga Romano at pinahirapan, ano nangyari dun sa mga disipulo, mga alagad? Diba? Na-destroy sila, na-scatter. Sabi nga, scatter. May mga nagtago. At ang medyo interesting dito, no? Sino ba yung mga nandoon na nakaantabay habang ang aming Panginoong Hesus ay pinapako sa krus? Yung mga kababaihan. Sila yung na-highlight na nandun. At sino yung nagpunta dun sa empty tomb? Yung mga kababaihan. Okay. So, after magkawatak-watak ang sinabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong mag-alala. Ako'y mabubuhay muli. At magkikita tayo dun sa Galilee. Yun yung sinabi niya. Kakaiba po yung binanggit ng ating Panginoong Jesus na yun, no? Kasi kakaniwan po, after niya mabuhay muli, after the resurrection po, di ba nagpakita siya dun sa mga alagad niya, mga disipulo, iba-ibang mga pagkakataon, di ba? Kay Thomas, kay Pedro, dun sa iba pang mga disipulo. Sabi nga, at least 10 na beses nagpakita ang ating Panginoong Jesus after the resurrection dun sa kanyang mga tagasunod. Okay. And 2 out of 10 nitong mga appearances ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, dun na binanggit kung saan. Pero, yung 8 doon, mga ano yun, surprise appearances ng ating Panginoon. Hindi niya sinasabi sa kanyang mga alagad. Kaya nga po, itong binanggit na ito na mauuna ako sa inyo sa Galilea, sinabi niya kung saan may lugar, Galilee. Saan bang Galilee? Sige, na, geography. Ancient Israel. Meron pong 3 region sa Ancient Israel. 3, okay. Sa itaas is Galilee. Kung nasaan nandun ang Nazareth. Okay. Gitna, Samaria. Kung nasa nandun mga Samaritans. Pinakailalim, Judea. Kung saan nandun ang Jerusalem. So yan po yung mga major regions sa ancient Israel. At ang sabi natin, Panginoong Jesus, mauuna ako sa inyo doon sa Galilea. Okay po. Kaya nga po, napaka-significant ng bundok na yun sa Galilee. Sa ibang mga books, binanggit po doon, bundok sa Galilee. Dahil dito po, sa bundok na ito, pinaalala ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga tagasunod ang kanilang misyon na gawin nilang alagad niya ang lahat ng bansa. Dito po sa bundok sa Galilee, binigay ng ating Panginoong Jesus ang tinatawag na Great Commission. Matthew 28:16 to 20. Okay. Meron din po isang instances bago po siya umakyat sa langit kung saan nagpakita ang ating Panginoong Jesus dun sa karamihan ng mga tao. Sa tingin nyo, ilan yung tao na nandoon? Estimate nyo lang. 10, 11, and 100. Sa tingin nyo? 500 estimated. Nagpakita ang ating Panginoong Jesus before siya umakyat o mag-ascend sa langit. Okay. Dito din po pinapakita na yung resurrection ng ating Panginoong Jesus ay hindi isang kathang-isip lamang kagaya na sinasabi ng ilang mga hindi naniniwala o tumutuligsa sa Biblia at sa ating pananampalataya. 500 katao, pare-pareho ang nakikita ang ating Panginoong Jesus. Diba? Hindi mo pwede sabihin hallucination kasi pag hallucination yan, iba-iba yung nakikita nyo. Pero isa lang yung nakikita nila, itukoy na tukoy nila ang Panginoong Jesus. At sinulat nila yan. At binanggit yan ni Pedro sa 1 Corinthians.
Di ba? Sabi nga ni Pedro, mahigit 500, ang ilan sa kanila ay sabi nga, natulog na o namayapa na. Kasi naisulat nila yung pangyayaring yun. Kaya ganun lang na dapat nating tayuan kung ano man yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil ito ay historically and literally accurate po. Okay po, may basihan ang ating pananampalataya. May ebidensya ang ating pananampalataya. Yun po ang gusto kong sabihin. Okay po? Yeah. Ito pong binasa natin to. There. Verse 28. Okay, sa 29 na tayo. Verse 29, mababasa natin yung pangako ni Apostol Pedro sa ating Panginoong Jesus. Sabi diyan, Peter said to him, even though they all fall away, I will not. Sa Tagalog, sumagot si Pedro, kahit lang po kayo iiwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. While madalas ginagamit po ang verse na ito upang maging tampulan ng katatawanan si Apostol Pedro. Sa iba po naman, hindi naman po sa atin. Pero meron po akong mga narinig ng mga message. Lagi kawawa doon si Pedro din eh. Pag ginagawa niya ng batok joke si Pedro, si Pedro, bago isip naman niya si Pedro, fickle-minded. Yung mga ganyan. Pero, tingnan po natin, no? Dapat nating alalahanin, there is a tendency na maging katulad din tayo ni Pedro minsan. Overconfident at first, pero kapag nasa actual situation na, taliwas na sa binabanggit ang naging reaction natin. Kaya naman, in response kay Apostol Pedro, ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya. Verse 30, and Jesus said to him, truly I tell you this very night before the rooster crows twice you will deny me 3 times. But, sumagot na naman si Pedro. Pinilit pa rin niya na kahit pa, kahit pa sa bingit ng kamatayan, ay hindi daw niya itatatawa o ikakaila o iiwan si Jesus. At dito rin po natin mababasa na hindi lang pala siya ang nangako ng ganon. Kasi lagi na-highlight si Pedro, dinanay 3 times. Pero diyan, ano sabi? And they all said the same. Hindi lang si Pedro, yun ding 11 at yun 10. Kasi si Judas, na siya gumagalaw na siya yung kanyang plano So 11 to, no? Logically, sabi na, hindi rin namin gagawin yun. Hindi ka namin iiwan. Pero, ang maganda po dito, hindi naman nanatiling ganon si Apostol Pedro. Ito na, ibang. Dahil later on, dun sa Book of Acts, pinakita na doon na yung confidence ni Pedro ay wala na sa kanyang sariling kakayahan, kundi ito ay nagmumula na sa Panginoon. As mentioned sa isa sa kanyang mga panalangin. So, example na po, ito po isa sa mga panalangin ni Pedro sa Diyos. Okay. And now, Lord, look upon their threats. Ito yung panahon na pinag-uusig sila. And grant to your servants to continue to speak your word with all boldness. So, humihingi siya ng lakas ng loob, ng tapang, ng boldness sa Diyos. Hindi, kaya ko to. Malakas ang loob ko. Marami kong alam. Hindi. Sabi, humihingi siya, God, bigyan niyo ako ng lakas ng loob para magsalita dito sa mga taong to ng iyong salita, ng katotohanan. Nakakalungkot lang po, may mga alam po akong mga istorya kung saan may mga taong nakapagbibitaw ng pangako dahil lamang sa puso ng damdamin. Kaya ingat din po tayo mahirap yung masyado tayong emotional. Tapos, bitaw tayo ng salita. At ang mahirap yung salita yung pangako. Ano yun? Magpapastor ako. Yan. Narinig ko yan. Hindi ko ito gagawa. Okay po. Papastor ako. Papakabait na po ako. Pagbabagong buhay na po ako. Nakakalungkot nga lang. Ilan po sa kanila
hindi pa po sila tumutupad sa kanilang mga binitawang pangako hanggang sa ngayon. Kaya mahirap ba? Wag mangangako, wag basta magbibitaw out of emotion. Okay po? Katulad nila Pedro at ng mga alagad. Of course, understandably, mahal nila ang Panginoong Yesus. Pero, syempre, tingnan mo din yung sitwasyon. Tingnan mo yung implication ng sasabihin mo. Okay? So, sa kabilang banda naman, after the resurrection, nagkaroon po ng, sabi ko nga po, malaking pagbabago kay Apostol Pedro. So, si Apostol Pedro, during the Pentecost, napuspos po ng Banal na Espiritu, natuto na po siya sa kanyang mga nakaraang experiences. Okay, especially yung mga learnings related sa pagpapakasakit at mga bunga at benepisyo ng pagiging tapat nila sa Diyos. So, hayaan niyo kung basahin ko ang nakasaad dito sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 9 sa Magandang Balita, Tagalog translation. Napakaganda po nito yung binanggit ni Apostol Pedro. Sabi po dyan, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Nandami po natin yung mga salita. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat niyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sige pa. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Diba pa? Hindi niyo siya nakita, ngunit siya'y inibig niyo. Hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Di ba po, napakaganda ng mga sinabi ng ating ni Apostol Pedro. Kung ninamnam lang natin, I'm sure malaking kalakasan dito para sa bawat isa. And in addition to this, nais ko kong banggitin yung nakasulat sa Book of James chapter 1 verse 2 hanggang 4. Sabi diyan sa Tagalog, mga kapatid, maglalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So, that ends our study ng Mark chapter 14, verse 26 hanggang 31 sa umagang ito. Naway marami po tayo natutunan principle and application sa Bible passage at pinag-aralan natin sa umagang ito. Tayo po natin tumayo at manalangin. Diyos naman namin dakila, salamat sa pangunawa sa aming pinag-aralan sa chapter 14 ng Book of Mark, kung saan pinaliwanag niyo sa amin yung mga mahalagang detalye tungkol sa mga sandali na kasama mo yung mga alagad papunta sa hagdan
lihim ng Getsemani at ang napipintong pagdakip at pagpapahirap sa iyo. Ganon din ang kaugnayan nito sa mabuting balita ng kaligtasan. Bigyan niyo po kami ng kaunungan, kahandaan at sigasig na magbahagi ng iyong salita sa iba at magamit para sa iyong gawain. Tulungan niyo po kami na manatiling namumuhay ayon sa kabutihan at katuwiran at laging maging tapat at matatag sa aming pananampalataya sa iyo hanggang sa wakas. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang umaga. God bless us all. Purihin ang Panginoon. No, talagang, ang ano lang po dyan, ang maganda po, napakaganda po ng mensahe. Ang tandaan lang po natin, i-analyze lang po natin. Kung yan ba ay testing o baka yan ay punishment. No, i-analyze po natin. Kasi magkaiba po yung punishment sa testing. Pag meron ka nararanasan na hindi maganda, baka naman punishment yan sa ginawa mong mali. Pero kapag ikaw nagdurusa ka dahil tama yung ginagawa mo, kagaya ng sinabi ng kapatid na doon, praise the Lord, kasama ka rin sa sinasabi. So, tayo po ay tatawagan ko po ang praise and worship. Bago tayo manalangin, akakaitin po muna natin itong still. Sige po. Manatili po tayo, namnamin po natin. Kagaya na sinabi ng natin kapatid na doon, yung pinag-aaral po natin, namnamin natin, ikat po na kasama po doon sa namnamin natin. Amen. Hallelujah. Tunay, tayong mga mananampalataya, naniniwala kay Jesus Christ. Kahit anong mangyari, tumating sa buhay natin ang problema, gano'n mang kalaki, nadamay, we will be still. Amen po ba? Amen.
iisipin namin isa-isa ito, talagang halos masira na unang di namin alam kung anong solusyon. Pero salamat. Salamat. Hindi ibig sabihin ito, wala kaming pag-asa. Pinapakita mo lang ito, even sa aming inawit, sa aming natutunan sa umagang ito, na mayroong pag-asa. Dapat alam namin ito. Nababasa namin ito, kaya na dapat bigyan namin talaga ng daily ko sa buhay ko namin. Analyze namin, Panginoon. Baka mamaya, kaya mayroon kami ganitong problema. Mga isa ito sa mga cause ng aming nagawang pagkakamali. Kaya salamat, Panginoon. Ikaw mismo nagsabi, kailangan namin sumunod sa'yo. At ang pagsunod na yan ay hindi madali. Kaya kailangan na namin, Panginoon, ng iyong divine intervention para magawa namin itong mga bagay na ito. Mahina kami, pero salamat. Malakas ka. Wala kaming alam, pero salamat lahat alam mo. Hindi namin makakaya, pero kinaya mo para kayanin din ko lang. At salamat po ng maraming Panginoon, kahit kailan hindi mo kami iiwanan, kahit kailan hindi mo kami pababayaan, kahit kailan hindi mo ipapapasag sa amin ng isang bagay na hindi namin makakaya. Ikaw nga mismo nagsabi sa iyong salita na ang lahat ng dadalasin namin ay dadalasin din ng maraming tao. Lahat ng tao. Pero sa lahat, ikaw mismo dinanas mo ang bagay na ito at nagtagumpay ka. Kasi natin, Panginoon, yung tinatawag na tiwala sa Ama na nasa langit. Lord, ikaw ang isa sa mga totoo na dapat iniidolo namin. Ikaw ang totoo na dapat sinusundan namin. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, matanong sa aming isipan, sa aming puso, ang nararapat na gawin namin upang talagang ipangalagdakan namin na kami talagang disipulo mo, na kami talagang anak mo. At bilang anak mo, nararapat na sumunod kami. At bilang disipulo mo, sundan namin lahat ng iyong ginawa. At salamat, Panginoon. Dahil habang gagawin namin itong bagay na ito, sa journey na ito, sasamahan po kami. Ipinuutusan po ang mga anghel para kami magawa namin yung mga bagay na ito. Salamat po sa inyong Espiritu Santo na siya magbibigay patuloy sa amin ng conviction para gawin namin yung tama sa inyong harapan. Alam ko na rin, Panginoon, na habang patuloy namin ginagawa itong mga bagay na ito, magtatagumpay kami. Magtatagumpay kami dahil ikaw ang aming victory. Ikaw ang aming sanggalang panangga sa lahat ng gawa ng kalaban. Alam ko namin ang demonyo hindi siya titigil. Palagi gusto niya ibagsak kami, gusto niya ikaw kami, pero hindi siya magtatagumpay. Dahil meron kami isang Diyos. Ikaw, Panginoon Jesus, lahat ng aming mga pagkakasala, tinusok na sa krus sa Kalbaryo. Salamat ko ng marami. Salamat ko ng marami. Kapatid, sa mga oras ito, maaaring gusto mo na-restore ang relationship mo kay Lord. Ito yung pagkakataon. Ito yung oras. Pwede kang bumalik kay Lord. Sabihin mo lahat sa Kanya. Siya ang mababatid ng iyong laman ng iyong isip at ng iyong puso. Oo. Alam na alam niya. Kilala niya yung bawat galawan natin, alam niya. Yung bawat iniisip natin, alam niya. Yung bawat sasabihin natin, alam niya. Dahil alam niya ang lahat. Ang pinakamaganda ng kapatid, i-surrender natin lahat sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya lahat ng ating pagkukulang, lahat ng ating pagkakamali. Nakikinig siya. Nakikinig siya. Sabihin mo sa Kanya sa oras ito. Sige, sabihin mo sa Kanya. Oo, Panginoon. Oo, Panginoon. Patawad ko. Patawad ko. Patawad ko. Patawad ko. Patawad ko.
na lalo magkaroon ng design o pagkakundong sa iyong salita. Ibalik mo, Panginoon, yung first love na sinasabi po namin sa inyo. Na yung unang mo na tinatapag po namin, nandun yung kagalangan, nandun yung excitement, nandun po. Ibalik mo, Panginoon, ito. Ito mga bagay na ito, unang-una ka po namin tinatapag. Na nandun yung pagmamahal, nandun yung pag-ibig. Ibalik mo kayo sa amin. Ibalik mo, Panginoon. Lord, sa oras ito, kapatid, meron kang karamdaman piskal, ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa ating Panginoon sa oras ito. Sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto ko ng kagalingan. Sabihin mo sa Kanya, Opo, Panginoon. Opo. Nakikinig si Lord. Sabihin mo sa Kanya, pisikal na karamdaman. Gusto naman makalaya tayo na. Dahil gusto nyo nang gamitin tayo na isang halimbawa. Yes. Yes. Emotionally, may problema ka sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa komunidad na ginagawa mo, ayaw ng Lord na manatili tayo na meron tayong galing ng puwan sa ating kapwa. Ang gusto ng Panginoon, peace sa lahat ng tao. Dahil yung peace na meron tayo, pinagdulog sa atin ng ating Panginoon. Alisin ng Lord ang lahat ng mga negatibo na pumapasok sa ating isipan para magaling tayo sa ating kapwa. Alisin ng ating Panginoon. Paalis natin sa Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Kung may mga bagay na mahal sa iyo para magamit kayo ng Lord, tulungan tayo, Lord, na makalaya tayo dyan. Idolatry, black magic, horoscope, o lahat ng klase ng bisyo, palayain tayo ng Lord. Dahil pagkakapit lang tayo ng ating Panginoon, kung totally bibigay natin sa Kanya. Alisin ng Lord yung mga bagay na mabibigyan natin. O sa panahon ito, wala kang pinagkakitaan, o maaaring kinakapos ka, hindi design ng Lord yan. Ang design ng Lord tayo pagpalain para maging daluyan tayo ng mapapala sa ibang mga tao na nangailangan. Tulungan tayo ng Lord na gamitin natin kung maayos yung resources na pinagkaloob sa atin. Dahil gusto ng Lord na maging example tayo even kung paano tayo magiging good steward sa lahat ng mga blessing, sa lahat ng resources na pinagkaloob sa atin. Lord, sa isang linyong gawain namin, sa trabaho man o sa eskwela man, gamitin mo kami, Panginoon. Huwag kami magkatabi na sabihin ang iyong mga salita. Ipangalan namin ang iyong mga ipabalita. Huwag kami matakot dahil kasama ka po namin hanggang sa ulit bigla ng buhay po namin. Yes, Lord. Tulungan mo po kami. Lord, nakikita niyo kalagayan ng aming bansa. Kung paano hirap tayo, hindi nagkakagulo, nag-aaway-away, hindi na namin alam kung sino paniniwalaan namin. Pero salamat, magiging firm kami, Panginoon, na yung mga salita ang tatayuan namin, na kahit na ano nangyari, lahat ng magiging decision namin, itatayo namin sa iyo. Kasi ikaw na nakakalam lahat. Hindi namin nakikilala kung sino man yung mga tumatakbo na yan, hindi naman namin lubos sa kilala, hindi namin lubos na alam kung nasa isip nila, ikaw nakakulawa sa kanya. Kaya i-guide mo po kami, Panginoon, kung paano kami ipilit sa nalalapit na connection. Huwag namin tingnan kung ano mapapalalang namin, kundi kung ano yung gusto mo po, Panginoon. Kasi kapag gusto mo, sigurado para sa kabubuti ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang aming mga sundalo, mga military, ang mga pulis, upang magawa nila yung tungkulin na hindi sila maging pagkisan. Kapos kanina na yung sinumpaan nila na sila ay para sa bayang Pilipinas. Hindi ko kanina politiko, hindi ko kanina tao, kundi para sa bansa.